In this video, i-share ko sa inyo kung ano yung strategy na ginamit ko to earn 5,000 plus pesos trading here in Kotex. As you can see, nag-take tayo ng 12 trades in total. Tatlo yung talo natin, pero 9 yung ating panalo. So first, i-explain ko muna kung ano ba yung mechanics ng ating strategy, ano ba yung mga indicators na gagamitin natin, ano ba yung ating mga buy and sell conditions. And after that, ipapakita ko yung recording ng ating trading session. Susubukan kong i-explain yung mga reasoning behind the trades. So, ang ginamit ko na indicator para sa strategy na to is yung moving average indicator. Okay? At ang ating type is EMA or exponential moving average. Yung ating unang exponential moving average ay merong 9 period. Gawin nating blue. At yung ating pangalawang moving average naman, EMA ulit, 21. Okay? Then, yung ating pangatlong indicator na gagamitin ay RSI. Wala na tayong binago sa settings. Ito yung default settings, no? 14 yung period. Overbought is 70. Oversold naman ay 30. Okay? So, first of all, bago tayo maghanap ng trades, kailangan muna nating i-establish yung mga key levels. For example, ang pinaka-obvious na nakikita natin dito is yung support level. Okay? So, may kita natin na dito sa area na to, nagkaroon ng maraming rejection. So, ibig sabihin, nire-respect etong level na to. So, meron tayo ditong support level. And pangalawa, hihintayin natin na yung dalawang moving average ay mag-cross. So, magkaroon ng crossover. Yung ating blue na moving average, yan yung tinatawag natin na fast moving average. At yung yellow naman, yan yung ating slower moving average. So for an up trade, ang gagawin natin, hihintayin natin na yung blue moving average ay mag-cross above the yellow moving average. Okay? So, as you can see dito, nagkaroon ng crossover. Yung blue ay nag-cross above the yellow moving average. Okay? So, after that, kailangan makita natin na yung price is trading above both EMAs. Okay? So, dapat above siya ng dalawang moving average. Okay? So, may kita natin dito na above naman yung ating price sa dalawang moving average. Next one, titignan natin yung RSI. Yung RSI ay dapat below sa 70 level. So, that is the overbought level. Pero, dapat above siya sa 50% level. So, it indicates na merong healthy bullish momentum. Okay? Kasi kapag lumagpas na siya sa 70, ibig sabihin yung price ay overbought na. And possible magkaroon ng reversal. Okay? Possible. Not guaranteed. So, yun ang ating mga hinihintay or yung ating mga conditions for an up trade. For down trade naman, kabaliktaran lang. Okay? So, halimbawa, okay, so just for an example, meron tayong resistance level, halimbawa, and hihintayin natin na yung dalawang moving average ay mag-cross. Okay? And also, dapat nag-cross siya, no? Nanggaling na dapat siya sa isang key level tulad netong resistance level. Okay? Then, after mag-cross, dapat yung blue moving average natin is below sa yellow moving average. And after we see that, kailangan natin makita na yung RSI is below 50% level but above the 30% level. So, kapag lumagpas siya sa 30% level, kapag mas bumaba pa siya doon, then it means the price is oversold. And some traders see that as an opportunity to buy. No? So, it's possible na magkaroon ng movement pataas kapag
lumagpas sa 30% level yung RSI. Okay, so gusto natin below 50% pero above 30%. Ibig sabihin, it indicates no healthy bearish momentum naman. So, if naintindihan na natin kung ano yung mga mechanics ng ating strategy, pwede na tayong, pwede ko na ipakita sa inyo yung recording ng ating trading session. So, ito yung first trade natin and nakikita natin na meron akong key level na nilagay dito sa chart. So, meron tayong support level and meron tayong trend line. So, nakita natin na nag-bounce sa trend line yung price recently and also etong short-term uptrend na to nanggaling dun sa ating support level. Okay? So, na-establish na natin yung key level natin. Then, hinintay natin na cross yung ating faster moving average above sa ating slower moving average. Okay? And yun ay nung nangyari yung crossover na yun after mag-bounce nung price sa ating trend line. Okay? Ngayon, may kita natin na yung RSI is above the 50% level but below the 70% level. So, it indicates that we have a healthy bullish momentum. Okay? And lastly, yung ating price, yung ating market is trading above sa dalawang exponential moving average. So, kaya nag-take tayo dito ng up trade. Okay, so ito yung ating pangalawang trade and almost same idea lang sa ating first trade. Yung mga conditions na hinahanap natin for up trade, nakita natin dito, so kaya nag-enter tayo ng trade. At sa mga susunod na trades, pag almost same idea lang, hindi na natin papaliwanag, papakita ko na lang sa inyo yung trade. So, ito yung panglima nating trade and this time, nag-enter tayo ng down trade. And makikita natin na merong previous resistance level. Doon nang galing, doon nagsimula yung ating strong momentum pababa. So, hinintay natin na yung price, yung dalawang moving average ay mag-crossover. And for this one, kailangan natin na yung faster moving average mag-cross below sa ating slower moving average. So, hinintay natin mangyari yon. So, after that crossover, nakikita natin na yung RSI is below the 50% level but above the 30% level. Okay? Also, yung ating price is trading below the both EMAs. So, nandun lahat yung ating hinahanap for down trade kaya nag-enter tayo dito ng trade. So, sa trade na to, makita natin yung previous trade, talo tayo doon. Pero I still think na bababa itong price, okay? Dahil nga nakita natin lahat ng ating hinahanap to enter a down trade, okay? So, yung crossover,
meron tayong T-level, tapos trading below sa EMA, tapos yung RSI natin, lahat nakita natin. And nagkaroon ako ng confidence dahil dito sa candle na 'to, itong current candle, this is a long wick candle, okay? And yung, long wick niya is upper wick, ibig sabihin, yung, selling pressure or your selling momentum is malakas, alright? So, sa first period ng, candle na 'to 'no, sinubukan ng, mga buyers na iangat yung price but they are unsuccessful at nanaeg yung, pressure ng mga sellers. So, mas malakas yung mga sellers, yung momentum is pababa. So, kaya, nagkaroon ng confidence ako na mag-enter dito ng, trade immediately. Dito sa ating pang-10 at pang-11 na trade, initially isa lang talaga yung aking inopen na up trade. Pero nung nakita ko na yung price ay nag-breakout, nalagpasan na yung high nung previous candle, para sa akin bullish yun. That's why I entered another trade. Okay, so nagkaroon tayo ng dalawang trade um, for this setup.
Okay, so merong nag-comment sa previous video, gawa daw ako ng video about sa pag-register dito sa Kotex, pag-deposit, pag-withdraw, mga ganyan. So, punta lang tayo muna sa website ng Kotex, or click nyo yung link dyan sa baba. Yan yung legit na website ng Kotex. So, mapupunta kayo dito sa sign up page. Then, first, piliin nyo lang kung nasan ba kayo. For example, yan, okay. Then, kung ano yung currency na gusto nyong gamitin, walang issue yan kung gusto nyo Euro or USD or PHP, pwedeng gamitin kung anong gusto nyo, no? Tapos, email, kung ano yung active email nyo, no? Kasi, kailangan nyo tong i-verify, so, make sure na nabubuksan nyo yung email na to. Then, password, kung ano yung password na gusto nyo gamitin. Then, eto, check lang natin yung dalawa, tapos click natin yung button na to. So, after that, eto, nandito na tayo sa platform ng Kotex. So, pag-click niyo ng account, mapupunta kayo sa page na to. First, makikita nyo muna yung under sa email, no? Nakalagay not verified. Punta kayo sa email nyo, merong email doon, may email kayong mare-receive from Kotex. Tapos, i-verify nyo lang, no? May i-click lang kayo doon, okay? So, after nyo maklik yun, verified na yung email nyo, punta naman kayo dito sa documents verification, okay? So, magsisend lang kayo dyan ng ID, for example, national ID or driver's license or passport. Then, linawan nyo lang yung picture nyo, back and front. So, after that, mga 24 hours siguro, mabe-verify na yung account nyo kung wala namang problem dun sa sinend nyo na documents. Okay? Of course, pag nagsisimula pa lang tayo, demo account lang muna, no? Practice muna tayo ng mga strategies na gagamitin natin and tignan natin kung magkaka-consistent results ba tayo, kung para sa atin ba tong pag-trade na to. Syempre, it involves high levels of risk, no? So, it's not for everyone. So, after natin makakita ng consistent results, okay, so, gusto natin subukan yung real trading. So, ganito lang mag-deposit. So, to deposit, click lang natin dito at makikita natin dyan yung iba't ibang pwedeng methods to deposit. So, meron tayong mga e-payments, meron tayong banks, tapos crypto. So, remember na kung ano yung ginamit mo to deposit, yun din yung magiging withdrawal method mo. For example, ginamit mo ay GCash. Okay? So, dito makikita natin merong mga deposit bonus na pwede kang gamitin. Okay? Tapos, halimbawa, $10, tapos click lang natin yung deposit. Tapos, dito, enter lang natin yung ating mobile number. Tapos, makaka-receive tayo ng code sa cellphone natin. Then, yung 4-digit PIN natin sa GCash. So, madali lang naman sundan yung instructions pag magde-deposit, okay? Tapos, after nyo pindutin yun, yun na. Magre-reflect na yun sa account nyo. Okay, ngayon naman for withdrawal, pindutin lang etong button na to, withdrawal. Then, mapupunta ka na sa page na to. Then, ang lalabas na mga payment methods dyan is yung mga ginamit mo to deposit. Okay? Tapos, i-fill up lang natin etong form na to, first name, last name, state, Philippines, for example, tapos kung anong city, district, right, yung address mo. Tapos, address is yung block and lot number, for example, unit number, tapos kung anong building, for example, street, okay? Tapos, date of birth, ang format nito is day, month, then year. Okay? So, 2 digits for the day and month. So, halimbawa, birthday mo is 31. Okay? So, January 31, 1980, for example. So, 31, ilalagay mo. Tapos, 01, then 1980. Okay? So,
Ayan, pay if I'm not mistaken, then citizenship, of course, kung ano yung citizenship mo. Then yung phone, yan yung phone number mo, lagay mo lang diyan. And yung purse, kung ano yung number mo dun sa Paymaya, okay? So, I think hindi mo na kailangan isama dito yung 0. Okay, so for example, number mo is 9945123, ganyan. Hindi mo na ilalagay yung 0, okay? So, ganun lang sa pag-withdraw